Application acknowledgement. You have successfully submitted your application. So ito na po yung transaction date and time. May application number na rin. Hello everyone, magandang araw po sa lahat. This is Melvin once again and welcome back to my channel. Last time, ang itinuro ko po ay kung paano mag-open ng savings account sa Land Bank at kung paano mag-apply ng kanilang debit card online. Now this time, ang ituturo ko naman po ay kung paano mag-open ng Piso account sa Land Bank online. Ang ibig pong sabihin ng Piso guys, ito po ay Pirang Inimpok Savings Option. Ang produkto pong ito ay inoffer ng Land Bank para makatulong sa mga Pilipinong walang bangko at para sa mga Pilipinong hindi makapag-open ng bank account dahil po hindi po sapat yung kinikita nila buwan-buwan. Kagaya po lamang sa mga estudyante, sa mga nagmamaniho sa pampublikong sasakyan o public utility vehicle drivers, sa mga nagtitinda sa palengke o sa mga bangkita, sa mga kasambahay, magsasaka, at marami pa pong iba. Ang Piso account ay may piso lamang na minimum initial deposit at hanggang 50,000 pesos ang maximum account balance. Ang ibig pong sabihin, kapag naka-open na po tayo ng Piso account, ay kahit 1 piso lang po ang ating unang i-deposit. Hanggang aabot po yan sa maximum na 50,000 pesos. At no maintaining balance po siya guys. At isang valid ID lang po ang kinakailangan or any barangay certificate, clearance or ID verification. Sundan at tapusin nyo lang po ang bidyong ito guys para malaman po natin kung ano po yung mga pamamaraan sa pag-fill up ng form. Kaya kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga tutorial videos na i-upload. Maraming salamat po. Sa mga nag-subscribe na po sa akin, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at suporta. And now, let's go! Just watch this. So I'm back guys. So ang una po natin gawin ay punta po tayo sa ating Google at i-search po natin Land Bank Online Account Opening. At i-click natin itong nasa una, itong Land Bank Online Account Opening. Personal online applications. So scroll down lang po natin guys. So dito po tayo sa account opening. So may ibang option pa po tayong pipilian dito sa baba. Meron po ditong apply for loan, retail, agri loans. Dito naman sa account updating, merong personal account. Scroll natin pa right side, dito po ang UCPB account. Dito po tayo dun sa taas, dito sa account opening. Dito po ang Piso account, sole proprietorship account, and corporate payroll account. So dito po tayo sa Piso accounts. I-click lang natin itong open an account. So ulitin ko po guys, kailangan malakas po yung internet connection natin while mag-apply po tayo online para hindi magka-aberya yung application natin. So ayan po, account information, Piso. So may nakalagay na po dyan, account subtype, individual, tapos product, Piso deposit account, tapos product type, basic deposit account. Dito na po tayo magsimulang mag-fill up na ang ating primary account name. Siyempre yung pangalan po natin, first name, pagkatapos ang ating middle name, last name, and then name suffix, kung junior ba kayo, senior ba, o kung ano. At pagkatapos ang ating mobile number, yung active mobile number natin guys ha. Itong sa pangalan natin at apelyido or middle name, meron pong mga litra na may inye. Letter N na lang po ang ilalagay nyo guys, kasi po kung lagyan nyo po yan ng inye, may invalid po yan. Pagkatapos ng ating mobile number ay ito namang ating email address. Kailangan po ay may email address po tayong ilalagay dyan. At pagkatapos i-click itong maliit na box to agree the terms and conditions of the Land Bank. At i-check din itong box na nasa baba to prove na hindi po tayo robot.
and then i-click itong proceed with application, or pwede rin natin i-click itong continue and save the application kung gusto nating i-save yung ating pinilapan. So ayan po, dito na po tayo sa pangalawang page. So dito na po tayo sa name of customer. So ayan na po ang aking pangalan, and then patuloy po tayo sa ating date of birth, buwan, pitsa at taon ng ating kapanganakan. Pindutin lang natin ito guys, para makapili po tayo ng buwan, pitsa at taon. Tapos ang ating nationality, of course Philippines. Dito naman po sa citizenship, Philippines pa rin. Dito naman sa ating sex, male or female ba tayo, and then place of birth, lugar kung saan po tayo ipinanganak, at pagkatapos ang ating civil status. Kayo na pong bahalang pumili dyan. At pagkatapos guys, itong mother's maiden name, yung pangalan ng ating ina sa dalaga pa. At pagkatapos guys, itong ating present address. So kayo na po bahalang maglagay dyan sa lugar nyo kung saan po kayo nakatira. Kailangan wala pong blanco dyan guys, kailangan naka-fill up po lahat. Mula po sa number or street or zone, subdivision, barangay or district 1, subdivision or barangay or district 2, kung anong province tayo, at kung anong city or municipality. And then ang ating country. Dito naman po tayo sa ating permanent address. Kung pareho lang po yung permanent address natin sa ating present address, i-check lang po natin itong may box na maliit, same as present address. Pero kung hindi po magkapareho, fill upan nyo ulit itong permanent address nyo. Pagkatapos nun guys, dito na po tayo sa ating valid IDs. So pumili daw po tayo ng isang ID dito guys, kung ano po yung ipipresent natin doon sa land bank na branch. So pindutin lang natin ito guys. So ito po yung mga valid IDs na ina-allow nila: barangay certificate or city ID or others, company ID, driver's license, GSIS, military ID, OFW ID, UWA ID, passport, Philippine National ID or PhilSys, PhilHealth, Postal ID, PRC ID, RFID, School ID, Senior Citizen ID, SSS, Tax Identification or TIN, US Employee Identification Number, US Social Security Number, US Tax Identification Number, UMID, at ang Voters or Comelec ID. Pindutin lamang po ang isa sa mga yan kung ano po ang available natin na ID. At kung nakapili na po tayo ng ID, ay isulat po natin ito sa baba ang ID number. So pagkatapos niyan guys, mamimili pa po tayo ng supporting documents na ipipresent natin doon sa branch. So ito po yung mga supporting documents. Pindutin na natin ito guys. Proof of billing, birth certificate of the child, clearance like NBI, police, barangay, etc. Letter of introduction, notarized special power of attorney, and waiver and quit claim. So pumili lang tayo dito ng isa. So dito naman po tayo sa ating financial information. So una po natin ang ating occupation, kung ano po ang trabaho natin. Kayo na pong bahalang pumili dyan po sa mga selection. Pagkatapos ang ating primary source of wealth, yung pinagmula ng ating kayamanan. Kayo na pong balang pumili dyan. Pindutin nyo lang yung mga may arrow na maliit sa gilid para makapili po kayo. Secondary source of wealth, other source of wealth, at yung monthly gross income, pension or allowance, at annual gross income or pension or allowance. Pagkatapos yun guys, itong tax identification number or TIN. Kung meron po tayo, ilagay na po natin dyan ang number. Pero kung wala, i-check lang natin yung NA. At pagkatapos fill upan yan guys, i-click lang natin itong next. So dito naman po tayo sa ating employment information. So magsimula po tayo sa ating employer's name. So pangalan po natin, pangalan po ng ating pinagtatrabahoan. At pagkatapos yung nature of work, anong klase pong trabaho yan.
at address po ng ating pinagtatrabahuan. So kayo na pong balang fill up dyan kung saan po kayo nagtatrabaho. So ganun pa rin po guys, kung may mga letter N yung mga pangalan ng inyong pinagtatrabahuan, letter N na lang po ang isulat nyo. Job title, kung ano po yung trabaho nyo. At pagkatapos ang ating employment date, kung anong pitsa, taon o buwan tayo nagsisimula sa ating pinagtatrabahoan. Phone number or fax number ng ating pinagtatrabahoan. At pagkatapos yung fill upan guys, i-click na naman natin itong next. So dito naman guys, do you want to enroll in iAccess Retail Internet Banking? Dahil hindi ko pa po alam yung tungkol sa iAccess, no na lang muna yung ilalagay ko. And then click lang natin itong next. Please ensure that all details are correct. So ito na po, i-double check muna natin guys bago tayo mag-submit. Kasi po nakasaad po dito na kapag masubmit na po natin ito, hindi na po pwedeng ma-edit. And then click na natin itong submit. So ayan po guys, may nakaligtaan pa po tayong hindi na fill upan. Itong ating purpose of account opening, itong expected frequency of deposit. So kayo na pong bahalang mamimili dyan kung ano po yung purpose nyo sa pag-open ng account. Dito naman po sa expected monthly deposit, ilagay nyo po yung halaga na expected nyo po na i-deposit. Dito naman po sa frequency of deposit, ilagay nyo po dito yung expected na makailang deposit kayo sa isang buwan. At pagkatapos po niyan, i-click lang natin itong save ito sa gilid. So yan po, successful, details saved. Proceed to the customer information section below. So yan po, i-close lang natin, click natin itong close. Tapos i-scroll down po natin. So ito na po yung status ng aking application, completed na po. And then i-click na natin itong submit. Do you want to submit this application? So i-click natin itong yes. Application acknowledgement. You have successfully submitted your application. So ito na po yung transaction date and time. May application number na rin. Nakalagay na din dito yung ating valid ID na ipresenta at supporting documents. At may nakasaad po dito guys, to complete the account opening process, kindly visit a land bank branch near you and bring the valid IDs or supporting documents specified in your application. So kailangan pa po nating pumunta sa mga malapit na branch ng land bank sa ating lugar para may pagpatuloy ang ating application. Dalhin lang po natin yung ID na sinabmit natin dito at yung mga supported documents. So yun lang po guys, i-update ko lang po kayo sa susunod kong tutorial videos kung ano po yung status ng aking application. Maraming salamat. Pagkatapos po nito guys, ay pupunta na po ako ng branch ng bangko dito sa amin. Maybe tomorrow or the next day, i-update ko na lang po kayo guys sa susunod kong tutorial videos kung ano po ang dapat pang gawin doon po sa branch ng land bank. Ang advantage po guys, kapag sa online po tayo mag-a-apply, di na natin kailangan pang pumunta ng branch ng bangko at pagkatapos i-interviewin ka pa doon. Samantalang kung mag-apply ka dito online, ay pagpunta mo ng bangko, tapos ka nang naka-fill up ng form, i-check na lang nila yung pinilapan yung form at i-review pa nila yung mga status ng yung account. So yun na, approval na lang ang ating hihintayin doon.
At sana may natutunan po kayo guys. Paki-like and share na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo. At para sa mga iba pang mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa baba sa may comment section. So yun lang po guys. Maraming salamat sa panonood. Goodbye. God bless.